hapon everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat guys. Magandang gabi sa Pilipinas. Kumusta kayo? Naka-move on na ba kayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? So, ganun talaga ang buhay. May umaalis, pero kapag umalis, lagi nating tandaan guys, may kapalit na mas better. Yun. Para ano din yan, relasyon man sa pag-ibig, relasyon sa partner, sa asawa, sa family, sa friend. Ganun talaga. May mga tao talaga na hindi para sa atin. May mga tao talaga na hindi tayo komportable, hindi tayo compatible sa isa't isa, diba? Ganun. Basta isa lang yung ating panghawakan palagi, guys. Kahit ano man yung mangyari, whatever happens sa buhay, diba? Nandiyan si Lord. Siya lang yung hindi tayo iiwanan. Lahat iiwanan tayo. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Yan yung promise niya sa atin. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nung ako nag-apply pa lang, yun lagi yung ano ko. Alam ko, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. So, ayan. Kaya medyo malayo-layo na yung narating natin. Nakarating na tayo ng Europa, diba? And marami ng mga nangyari, diba? Na-change yung life natin kumpara sa dating buhay ko, diba? Alam nyo yan. And marami akong gustong i-share sa inyo guys para mas maging inspirasyon kung paano ako nagsimula. 'Di ba? Nagsimula ako sa wala. So ang gusto ko lang i-share sa inyo kung nakikita niyo yung mga post natin sa Facebook natin, yung mga sinishare ko na post. We are active sa ministry guys. Yung ating ministry ay The Feast Light Paris. It's a Catholic din yun guys ha, Catholic ministry. Yan, nagpapasalamat ako kay Father Leo na welcome na niya kami sa simbahan. And yeah, mayroon pang iba pang proseso na pagdadaanan. Alam ko na, alam ko na makakasama namin kayo. Kasi, yan, alam ko na ma-approve yun. Kasi we have a great purpose. We have a great plan. We have a vision and mission kung ano yung aming pinagkakaabalan at gustong i-share, di ba, sa inyo. At lahat ng yun ay para sa kabutihan na i-glorify ang ating Panginoon, di ba? Sa kabutihan ng bawat isa. Yon. And yeah, gusto kong i-share sa inyo guys na the power of prayer. Alam nyo yan na sa mga video natin na ang pinanghiwakan ko lang lagi ako nagpipray na help me Lord, ikaw lang yung kasama ko. Yun lang yung pinanghawakan ko. So, yun nga, nag-start na kami ng The Feast Light Paris dito sa Paris, dito sa bahay. Actually, every other Sunday namin ginagawa. Fourth meeting na namin, na prayer meeting. So, kung kilala niyo si Brother Bo Sanchez, pwede niyo din siyang i-follow sa kanyang Facebook page. So, siya yung founder ng The Light of Jesus Family. Yeah, Light of Jesus Family and The Feast Light Paris, yun nga. Si Rina talaga yung feaster. Siya talaga yung ng The Feast. So, siguro lang pinagtagpo kami ng Panginoon para ma-fulfill, alam mo yun, na gusto ko talaga mag-serve, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko, nandiyan siya na hindi niya ako pinabayaan. At alam niyo yun, na nagtagumpay pa tayo, di ba? So, gusto kong ibalik sa kanya yung lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin at maibabalik ko lang yun kung isi-share ko sa buong mundo kung kaano siya kabuti, di ba? Yung parang, lagi ko yung sinasabi na I was struggling lalo nang naoperahan ako na halos wala na akong boses. Pero nung gumising ako, sinabi ko, Lord, yung walang lumalabas na boses sa, alam niyo yun guys, walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Pero pag mulat ng mata ko, sinabi ko sa kanya, Lord, gamitin mo ako. Give me my voice, please. At gagamitin ko ang boses na to glorify you. Di ba? Ayan. Na i-shout out sa buong mundo kung gaano kakabuti. Ganun. Ayan. So, ang isi-share ko sa inyo ay yung nangyari. Yung first meeting namin ng The Feast Light Paris. Dito sa bahay. Dito sa bahay ginaganap, guys, yung prayer meeting. Nung kinuha ko yung bahay na to, lagi ko kung na-imagine, sana someday mayroong prayer meeting na mangyayari dito sa bahay. At yun, nangyayari na yun, guys, ngayon. Oo. And then, yung parang, pinagdasan mo lang siya, tapos it happened, di ba? Yun. Nag-start yung aming prayer meeting is October 29. Last October lang, 29. So, si Rina, syempre wala namang kaming maraming kakilala dito. Nag-post siya sa Pinoy Ads Paris. Sinabi niya, sino po yung may alam, familiar sa The Feast? The Brother Bo Sanchez, and then the Light Jesus Family. Ganyan. Tapos may nag-comment na isa, si Sis Maricar.
Yan, Sis Maricar, shout out. Ngayon, si Sis Maricar ay, yan, magkasama sila dito ng asawa niya. So, they are from the Philippines, nag-tourist sila dito, nakarating sila dito. And, sabi nga niya, small world. Kasi nung pumunta siya dito, yung first meeting namin, ako yung nagbukas ng pinto sa kanya. Yan. Tapos, nagulat daw siya. Sabi niya, siya talaga yung vlogger. Parang nahihiya naman siya i-approach ako kung ako ngayon. Tapos nakita nga niya ito, yung ating top 1000. Nakasubaybay siya guys sa channel natin. And yun, nanonood siya, inalam niya, parang pinapanood niya yung journey natin dito kasi nagpa-plan nga silang pumunta dito. Tapos yun, sobrang saya niya daw na, yun, ako pala yung makakasama niya sa ministry, di ba? Tapos yun, yan, hanggang sa na kami, kwento-kwentuhan, syempre, ganyan. Sabi niya, ikaw talaga yung ganyan, yung vlogger, ganito, ganyan, nanonood ako sa'yo. Sabi niya, ganyan pa, ikaw naging inspirasyon ko, kaya napurso din kami na makapunta dito, mag-asawa. So, yun, si Sis Maricar ay pregnant that time, October. Yan, nanganak na siya. Congratulations. And then, of course, yung pag ikaw ay buntis, lalo at nasa ibang bansa ka, hindi madali, guys. Lalo dito sa France. Madali yung sa panganganak, okay kasi mayroon naman tayong hospital. Pero yung financially status mo, medyo mahirap, di ba? Yung sa financial, kailangan mo talaga ng trabaho. Siyempre, maggastos dito. Lahat dito, lakad, bili, di ba? Ngayon, si Brother Freedom, wala naman siyang, yung husband niya is, hindi pa siya stable yung job niya. Pero before, nagtatrabaho si Sis Maricar. Si Brother Freedom, yung kanyang husband, ay may part-time job lang. So, alam mo yun guys, ako napaka-ano kong tao ba, napaka-maawain ko. Yung ramdam ko yung pinagdadaanan ng kapwa ko. Ramdam ko yung mga struggle ko, ramdam ko kasi galing ako dyan. Yung as in walang-wala ka, alam ko yan, ramdam ko kayo guys, yung mga humingi ng tulong sa akin, kahit hindi naman tayo mayaman. Yun nga, di ba, sabi nga, yung nabasa ko din na po, sabi niya. Yung ikaw ay nasa struggle ng buhay mo, if you are struggling in life, but you still helping others, it's not help, it's love. Di ba? So yun, kung hindi man ako makatulong financially or kung sa ibang bagay, but I'm sure guys, I will have you for prayers. Kasi yung panalangin natin, yung prayers natin is very powerful. Ayun. So, yun. Nandito sila, nag-prayer meeting kami. Natapos yung prayer meeting. So, ako yung magko-closing prayer. Alam niyo yun guys, yung ramdam na ramdam ko na kasama namin si Lord sa oras na yun. Siyempre si Brother Freedom, kailangan niya ng trabaho. He need a job. Talagang nag-eager siya na kailangan niya ng trabaho. He really need a job. So, yung ramdam na ramdam mo yung pinagdadaanan nila na mga anak si Sis Maricar, tapos hindi sila financially, syempre, kailangan magbayad ng bahay. Lahat dito mahal, guys. Di ba? Bahay dito, may expensive ang mamuhay dito. Lalo pa maganganak siya. So, walang trabahong stable si Brother Freedom. Ako yung nag-closing prayer. Alam mo guys, umiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, umiiyak ako sa kanya na parang awa mo na Lord, bigyan mo ng trabaho si Brother Freedom. Naiyak naman ako. Kailangan niya ng trabaho ngayon, Lord. Alam ko nakasama ka namin, kumikilos ka sa buhay namin. Naiyak ako guys. Alam niyo yun guys na yung habang nananalangin ka, natulog-tuloy yung luha mo. Nararamdaman mo na naririnig ni Lord yung prayer mo. Alam mo yun? So yun, natapos na yung prayer, nagrabe yung iyak ko nung nananalangin ako. Kasi sabi ko, makanganak si Sis Maricar, wala silang pera, alam mo yun? Kailangan ng baby, lahat ng kailangan nila, diba? Kasi yung pregnancy niya ay hindi rin na-expect na pregnancy kasi nandito sila para magtrabaho, yun, nabuntis naman siya. May mga anak sila sa Pilipinas. So yun, natapos yung prayer. Siyempre, yun nga. Kapag nanalangin ka, guys, siyempre, natural, mag-action ka. Diba? Hingi ka ng wisdom kay Lord. Lord, turuan mo ako. Saan ako mag-uumpisa? Ano yung gagawin ko? I-guide mo ako. At walang imposibleng hindi ka i-guide ni Lord. Guide. So, yun. After namin magdasal, after iniiyak ko sa Panginoon, yung kailangan nilang mag-asawa, siyempre, kinunta ko na yung mga friendship. Sila kuya, yung mga classmate ko, kinunta ko na sila. Kailangan na, ng isang brother natin dito ng trabaho, ganito, ganyan. Yan. Doon si kuya na isa, na friend ko, si Kuya Fernan. Shout out, Kuya Fernan.
Alam ko busy ka niya ng video ko. Minsan siguro, sabi ko, kuya, baka naman po may trabaho ka dyan. Sabi ko, bigyan natin si Brother Freedom ng trabaho kasi mga anak nga po yung asawa niya, ganito, ganyan. Sabi niya, ay, naku, Jean, sayang naman. Sabi niya ganun. Susunduin ko ngayon yung susunduin ko ngayon yung kausap ko na makakasama ko sa trabaho. Sabi niya ganun. Okay. Ay, 3:00 yun ng hapon kasi natapos yung prayer natin, mga 2:30 ganun. Sabi ko, okay lang po kuya. Sabi ko, anyway, marami pa namang chance, marami pa namang time. Sabi ko ganyan sa kanya. Yun lang, di ba? Sayang naman, ganito, ganyan. Pero anyways, maraming pa. Maraming nakalaan. Tandaan natin, guys. Maraming nakalaang magandang plano si Lord sa buhay natin. Totoo yan. Alam mo yan? Wag lang tayong give up. Huwag nating sukuan. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nating sukuan yung mga pangarap natin. Kasi napakaganda ng plan ni Lord para sa atin. So yun. Tapos, Sunday yun, di ba? Sunday yung prayer meeting. Siyempre, busy na kami. Umalis na sila. Yan, ganoon. Pero, ipanalangin natin kay Lord, magtiwala tayo sa Kanya na ibibigay niya sa atin. Kasi alam ko, ibibigay niya sa Kanya. Trabaho. Ano yun 29, di ba? Halloween party. Kung napanood yun, nag-upload ako niyan dito sa YouTube natin. Halloween party ng Santa Lucia Land. Siyempre, pumunta kami na rin na. Aura-aurahan kami nung dalawa. Party-party kami. Busy-busy na. Tapos, during the party, tumatawag si Kuya. Sabi niya ni Kuya, Jean, saan na si brother? Yung hanapan natin ng trabaho. Siyempre, hindi ko agad nasagot. Party-party pa ako. Nag-enjoy ako. Siguro, si Kuya, tawag. Tapos, ay, Kuya, opo, ganito, ganyan. Kuya, buti pa ibigay ko sa'yo. Kasi may trabaho, Jean, bukas. Ganito, ganyan, ganyan. May trabaho daw. Di ba? May trabaho. May trabaho. Kinunta ko na agad si Barbara. Sige, usap na kayo ni Kuya at ako'y nasa party. Sila na yung nag-usap, guys. Yun. Nabigyan siya ng trabaho. Diba? Yung alam mo yun, yung walang-wala ka na, iiyak mo kay Lord, yung pangangailangan mo, ibibigay niya sa'yo, ibibigay niya sa atin, guys. Diba? Yun yung gusto kong i-share sa inyo na we have a living God talaga na tutulong. Ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin, magtiwala tayo sa Kanya. Walang imposible hindi niya maririnig yung mga panalangin natin. Walang imposibleng hindi niya ibibigay kung ano yung pinanalangin natin na alam niya na makakabuti sa akin. Siguro may mga, pero I'm sure guys, hindi yan para sa'yo. May mas nakalaan para sa'yo na mas maganda. Yun. At yun ay napatunayan ng muli. Maraming beses ko nang napatunayan kung gaano kabuti ang Panginoon na nanalangin ka ngayon, mamaya may answer na yung prayers mo. Kaya huwag tayo mag-worry. Although, tawag tayo, diba? Minsan nag-worry din tayo. Kagaya nung kay Brother Freedom. Gusto ko itong i-share sa inyo, guys. Dahil, lalo yung mga kapwa ko OFW dyan sa Hong Kong, sa maraming pinagdadaan na mga sitwasyon. Even though ako, ang dami kong pinagdadaanan na mga problema. Pero alam ko na ang lahat ng yan ay may solusyon at ang lahat ng yan ay ibibigay sa akin at matutugunan ko sa tulong ng ating Panginoon. Lalo pa ngayon na, di ba, na nagsiserve tayo sa ministry. Alam ko na may marami tayo mga dadaan ng mga suliranin, ng mga problems na yun, mga struggle na yun. Pero, nandyan si Lord, nakasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. Yan. So, yun lang. O, diba? Sana na-inspire kayo dun sa story natin today. Congratulations kay Brother Freedom at kay Sis Marica na nanganak na siya, diba? Baby girl. So, soon may makakasama na kami na baby dito sa bahay sa aming prayer meeting. And, yeah, we keep going lang, guys. Diba? Yung nangyari kay Brother Freedom na kailangan nyo ng trabaho, nahihirapan kayo, situation, magdasal lang kayo yung situation nyo ngayon. Magdasal lang tayo, guys. Alam ko na lahat ng prayers natin, kapag ikakabuti natin, ibibigay sa atin yan ni Lord. So, yun lang. We keep going and God bless us all. We love you all, guys. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Bye. Ayun pala, guys. Bago ko makalimutan, kung nandito ka sa Europe, sa UK, sa US, sa Canada, at sa UAE, at hindi ka pa nakapag-download ng ating TapTap Send, you can download the TapTap Send. You can use my promo code JAPH para magkaroon ka ng €20 na bonus or $20 kung nasa US ka, $20 Canadian kung nasa Canada ka, or kung anong currency mayroon ka. 20 po yung magiging bonus natin kung gagamitin mo ating promo code na JAPH. And libre yung ating
transaction. Wala pong bayad yung ating pagpapadala. And kung ikaw naman ay naghahanap ng investment, guys, palagi ko din yung sinasabi sa ating mga vlog na our hard-earned money wisely. Yun. Habang kaya pa natin kumikita or kumikita pa tayo ng pera, guys, i-invest natin sa tama, guys. Investment, ang property, hindi yan nawawala. Kalain mo, ang Santa Lucia land is 50 years dito, pero actually 51 years na siya in service, 'di ba? 51 years, could you imagine 51 years, guys? Yan, nag-celebrate tayo ng anniversary doon sa Paris. Last napugat ko na. Ito, yung may award tayo. Andito nilagay ko yung ating award. November. Yeah. November 11 pala tayo nag-celebrate ng ating 10th year anniversary dito sa Paris. So, kung ikaw ay naghahanap ng investment, Santa Lucia Land, meron po tayong Facebook page. Pwede nyo po akong i-reach out doon para i-guide ko kayo, i-assess ko kayo, guys. And yun lang. Maraming salamat. Bye!